Kami naman po ang inyong host ngayong hapon. Muli, welcome po sa Tugong Digital, a capacity building on digital literacy of senior citizens. Ang programang ito ay naglalayong matulungan ang ating mga senior citizens na mas maging ligtas, kumpiyansa at maalam sa paggamit ng digital technology. At bago po tayo magsimula sa ating session, meron lang po kaming kaunting katanungan. Sino-sino po sa atin, ma'am and sir, ang mga may cellphone? Sino? Ay, lahat guilty! Sino-sino naman po ang babag sa Facebook, TikTok at YouTube? Wow! Yan, makikita natin na maraming gumagamit at makikita rin natin na malaking tulong po ang technology sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo na sa pakikipag-ugnayan sa ating pamilya at mga kaibigan. Pero mahalaga rin po na alam natin kung paano maprotektahan ang ating sarili habang gumagamit ng internet. Kaya to begin our discussion, we may call our two resource speakers from the City Tourism, Culture and Arts Office who will help us understand the importance of digital safety, online scam prevention, and fraud awareness. Through their knowledge and expertise, we will learn how to protect our personal information and become more responsible digital users. Let us welcome our system analysis, Mr. Lucius Espanyol, and our graphic artist, Mr. Cyrus Santa Cruz. Please give them a warm round of applause. So, good afternoon, officers. So, I am Cyrus Santa Cruz from City Calpon, graphic artist. And also, I graduated from Baguio College of Technologies, doon ako sa Hanson. So, may I ask po a question for whichever one of you na. Sino po na naka-encounter na po dito na na-scam? Pakitaas nga po namin. Uy, marami. Marami rin po talaga, no? So here we are po na nandito po kami ngayon para discuss po no, on how to prevent yung mga scams na yan po, no? So, we will discuss the digital safety, scam, and fraud prevention po, no? So, let's move on po, no? So, onto this session po, no? So, we will focus on how we become safer po, no? On how we use our phone. We will become calmer and more confident when using our digital materials po, no? Like our digital apps, like messages, e-wallets po, no? Online services, and social media po, no? So here, our main message po is when we start feels rush po, no? When we should stop, no? Pag may mga na-rush tayo ng message natin, isa mo to. Ito yung dapat na gawin natin na stop natin po yung mga stop natin yung mga convo natin about Fortnite po, no? So, let's move on po, no? So, ito yung learning path po namin. So, as you can see, ayan. So, ito yung learning path po kung paano natin, kung how we handle these things po, no? So, first po, no, we recognize if there's a warning signs na nagmamadali sila, or they want something from you, na naghihingi sila ng money. Of course, lahat ng scams, halos lahat ng scams, no, they want your money po. So, if you feel or nararamdaman na po kayo na scam na kayo, don't be afraid po, no, to recognize and of course protect yourself. And of course, ito po yung pinakamahalaga na don't just give your mga private details, no? Like yung mga numbers natin, of course, lalo na yung mga bank accounts po natin, no? Na lalo na po yun yung mga tina-targets po ng mga scammers po natin. So, number 3, of course, we report it, no? We report the number, we report on to our local government, sa mga DIC, sa police, di ba? So this topic po, no? This is not just technical lectures po, no? This is where we learn po, no? On this is how we learn, and this is just a conversation between you and me po, no? Using, no? Using examples that can happen in our everyday life po, no? Yung mga nangyayari sa everyday life na yung mga scam dyan, ba't ako na ganito, paano ako na ganito, nawala ako na ganyan, nawala ako na ganito. So,
Please, next, proceed to the next slide po, no? So, why digital safety matters po, no? So, ngayon po kasi makita po natin na nagta-transform na po ang Baguio City into a smart city po, no? So, everything is digitalized. So, as we can see, all the services now is digitalized. Like the bankings, e-wallets, pati po pagbayad ng bills, mga kuryente, ilaw, pati tubig, di ba? Doon din tayo nagbabayad digitally. So, pati, of course, messages, mga contacts natin, mga appointments po natin. Of course, the local government announcement po, doon natin po nila nakikita. And of course, yung favorite po natin, online shopping. So, sometimes, no, talagang makikita po natin dito na nagta-transform talaga ang city natin into more on digital po, no. So, dito nakakita yung mga scammers po na opportunity, no. Opportunity to scam, to get your money po, no. So, ang ginagawa po nila is they copy their identity. Copy the identity of the person, copy the identity of that company, or copy that identity of that bank. So mayroon pong nagtatak sa atin minsan na mga bangko na nanalo ka ganyan, you have a credit, endangered yung bank mo, kailangan mo i-click yung link na ito. So something like that. So they're like identity theft, no? Nag-identity na gustong kumuha ng mga private information mo, lalo na ang bangko mo, of course. Yes. Online So, So, dito, nakita natin na dapat hindi tayo matakot na maging careful sa ating mga ginagawa. Being careful po kasi does not mean being afraid. No? It means we are verifying it first. We are prioritizing our safety. So here, we can see, onto our next slide po, no? Ito yung mga tina-target na emotions ng ating mga scammers po, no? Ito, number 1 is fear. Sabi dito, na yung mga message dito, your account will be closed immediately in this link. So, bibigyan nyo naman, kailangan, sabihin doon, of course, sasabihin doon, kailangan mo i-input yung bank account number mo, kailangan mo i-input yung password mo, and there, they will proceed to hack or to go into your account and busin yung laman ng mga bank accounts niyo. And of course, urgency. Ito sinasabi nila na, do it 10 minutes na mananalo ka ng ganito, mananalo ka ng ganyan. After 10 minutes, dapat masolusyonan mo ito. And number 3 is yung trust. Meron yung, of course, meron po akong example dito actually, dito sa trust na ito, no. Bago tayo mag-start sa ibang type of scammings po, no. I have an example, like, may pastor po kasi, na-scam po siya. Na-scam yung account niya, na-hack yung account niya po, no. So, ang nangyari po doon is, may kakilala po siya na contact niya po. Isang pastor din po actually. Ang nangyari po nun, sinasabi ng ka-message siya po na, eto, bigay mo sa akin yung may magandang balita ako na bibigay sa'yo, mananalo tayo ng ganito, basta ibigay mo sa akin itong number na to. So, binigyan niya yung OTP niya, yung may nag-send sa message. OTP po kasi is yung one-time password po. No? Whereas, they can ask, ilalagay nila yung account mo, or parang may forgot password sila, ganyan. And then, there will be a message na mag-send ng OTP. And if you send it, they can access na talaga your account po. So, ganun po ang nangyari sa kanya until na-access niya account ng aking pastors. And then, doon na nag-spreads yung scams. Of course, may trust kami sa kanya na hindi mangyayari yun. May trust kami sa kanya na sabi niya kasi sa amin na, ay, need ko ng money na ganito. Need ko na cash para sa urgency. May urgency po kasi ako. Yun yung sabi niya. So, of course, nagulat ako. Kasi hindi naman ginagawa ng pastor ko yun na parang usually na ginagawa niya yun. So, of course, pero yung trust ko kasi siya, hindi ko niya expect na ma-scam siya. So, nag-send ako ng
cash. Nice. Kaya, ako mga 100 naman. Pero marami siyang actually na ni-message ko. No? Marami siyang ni-message, hindi lang po ako. Lahat po, hindi po kakilala niya. So lahat po yun nag-send ng cash doon sa account na yun. So, grabe po wala. So, ganun yung isang scams. Pero na-prevent naman while na-scam na access ko yung account ni Juan na pastor, binawi ko using her OTP again. And binawi ko, niremove ko yung account ng scammers. And of course, ang ginawa ko, so parang ginagawa niya parang binabalik niya pa rin yung account. Pero ang ginawa ko na lang, nilock ko yung account mismo. Tapos nilagyan na lang ng face verification. So, yun yung isang ways na na-prevent ko. So, ito pa, isa pa is, ito na yung, na-proceed po tayo dito sa common na scams na to be watched for. No? Ito yung mga usually na ginagawa na scamming scenarios po no, na araw-araw natin. So, number 1, fake bank or e-wallet messages. Number 2, family urgency using a new phone number. And number 3, government aid, price or refund. Online shopping or delivery fraud. And investment or lending price. So, let's proceed to number 1, scam 1 is fake bank or e-wallet message. So, makikita po natin dito, ito yung usually yung mga nagte-text po sa atin. Dito sa mga messages po natin na your account has been locked. You need to click this link. Click here to receive a refund. Sabi nung, or verify your GCash or bank account now. Yun po yung mga usually na nakikita po natin na nagsisend ng messages natin, na nagbibigay ng urgency sa atin. Uy, parang delikado na yung account ko So, kailangan ko na i-login to para maayos ko yung account ko. So, yun yung mga usually na nararamdaman ng mga tao na scam na parang maniniwala agad doon. So, ito yung mga safety response po na allocate po namin no, na how we do this thing po no. Or number 1 is do not click the link po no. Kahit ano po yan, basta wag niyo po i-click yung link na yun. Dahil doon na po mag-i-start yung scamming na ginagawa po nila. And that how we start na kukunin yung mga private informations niyo po. And number 2, open the official app yourself. So, you need to confirm yourself po. No? Meron pong mga binibigay yung mga video companies po natin or yung other bank accounts po no, na nag-send ng ganyan. May mga official website po sila and official numbers na binibigay po naman nila after we get our credentials to them. No? And number 3 is call the official's number or not the number in the text. Yeah. So, yung verify it first before you click the link or verify it first to know if it's true or not po. No? So, may mga naman po sila. May mga online services po sila, mga inquiries po sila. So that you can feel safe naman na parang pwede mo silang tawagan na ganito ba nangyayari talaga sa account ko? So, of course, meron silang mga makikita naman nila na okay naman. So, at least you know the information. May information ka na safe naman pala account ko. So, you don't have to click that link. And number 2 naman is the OTP and private information po. No? So, ito po yung nangyari doon sa pastor ko. No? Na nag-scam siya, na binigay yung OTP po. So, this is very important po kasi yung mga OTPs po natin. No? Whereas, nililink po kasi natin yung mga accounts natin to our cell phones or cell phone numbers po. No? Whereas, when you log into something, may mag-send OTP. Of course, para rin, tayo lang makaka-access ng account natin, kaya meron yung OTP. So, yun yung mga usually na tinukuha ng mga scammers po. No? Yun yung mga OTP, PIN, passwords, CVV, recovery code, or full card details po. No? Ito yung ito po yung parang ito yung OTP po kasi natin is yung digital signature po, no? Where when you give it away, someone may approve a transaction as they were used to. So, ganun po. So,
Next, so kung paano i-prevent po ito, no? So, basta huwag niyo lang isend yung kanya, OTP niyo to someone else, no? Basta gamitin niyo lang po yung OTP niyo or protect it like it yours, protect it like your identity is on the line po, no? Yun yung best way to prevent to this one. So next po natin is number 3, new number agency. So ito naman po yung mga scammers na gumagamit ng numbers and then sabihin nila na kakilala mo to. Ako si ganito, ako si ganyan, ako si kailangan ko, may emergency ako, kailangan ko ng pera, ganyan. So yun yung parang sila yung mga nag-identity theft dun sa mga kakilala mo po na para magkaroon ka ng sense of fear or magkaroon ka ng sense of urgency para send back siya ng money. So, ito po, yung best actions po dito is call the original number. Or, lalo na ngayon, actually, hindi naman basta number lang naman yung mga pang-contact natin po, di ba? Meron naman na po yung messengers, mga Instagrams, or kung gumagamit yung Instagram. So, usually Facebook po talaga ng mga messengers. We can verify naman talaga na kung sino yung mga nandun. Tsaka lalo na yung mga close ones natin, no? Talaga makikita naman po natin kung sino yung mga yun. And number 4 naman, to scam for, ito is aid, price, or refund. So, ito naman po yung mga nag-message na Price. you qualified for cash assistance. So, mga ano yan, sabi naman, claim your senior benefit now, pay a processing fee first, enter card details, and OTP. Yung mga nag-message na sabi nila, nanalo ka ng ganitong prize money, nanalo ka ng ganito, wala ka naman po si Talian. Because bigla ka nanalo. Diba parang tapos syempre gusto mo na lang yung ibang tao, makita natin na excited na, uy, nanalo ka ng ganitong amount. Diba?